Magandang araw sa inyo mga kaibigan, mga iyan, Art Acoustic. Ang tuturo natin ngayon ay paano ba mag-estimate ng mga materyales na gagawin sa bahay. Like, for example, ilang hollow blocks ang magagamit natin or ilang supot ng semento yung magagamit natin. Okay? Sa pag-construct nitong portion ng bahay or yung bahay mo. So ngayon, ang itatackle ko is itong isang portion lang. Hindi ko itatackle yung buo kasi typical lang naman yan eh. So, i-consider lang natin yung itong bedroom na ito. Nakikita niyo itong block na to. So, bedroom yan na ang sukat niya ay 3 meters by 3.5. Okay, so meron siyang dalawang bintana at saka may isa siyang pintuan. Disregard na lang muna natin itong poste. Kung gusto nyong, kasi konti lang naman yan eh. Okay, unang-una, kukunin muna natin yung mga dapat nating makuhang detalye. Pwede rin itong manual, pero ang ginamit ko dito kasi ay Google Sheet or yung Microsoft Excel para mas mabilis. Pero kung ang gamit nyo ay yung hard copy ng plano, pwede nyo namang imano-mano yan. Kuha kayo ng papel at saka ballpen, tapos isulat nyo. So, ang reference ko dito ay yung kay Max Fajardo na book na aklat. Yung Simplified Construction Estimate. Magandang book kasi ito kasi napaka friendly niya at lahat ay pwedeng mag-estimate ng kanilang mga hindi simple estimation lang. So ito ay, ang i-cover ko lang is meron ako ditong bungalow na bahay na 1 story. Ayan siya. Nasa AutoCAD siya pero kalimitan naman pag may plano, okay lang. So ito siya. Ayan. So nandun yan ang lahat ng height, narin yung mga detalye na pwede natin gamitin. So balik tayo dito sa floor plan muna. So dalawang steps lang muna ang gagawin natin. Step 1 ay i-determine natin yung dami ng hollow blocks. Okay, dito sa portion na ito. Pangalawa, i-determine natin kung gaano kadaming semento na magagamit natin. So masonry muna tayo and medyo serious itong topic na ito. So before tayo mag-estimate ng hollow blocks, meron tayong dapat alamin. Okay, so isi-share ko yung screen ko dito. Okay, makikita natin dito yung detailed calculation for bill of materials. So, formula na to, pero ipapakita ko sa inyo kung paano siya ginawa. Okay, i-delete ko lang ito. Itong orange na to, delete. Okay, so pansinin nyo, nagbago lahat. 0, 0, 0 lahat. Okay. So, ang i-input ko lang dito ay, unang-una, sa pag-determine ng concrete hollow blocks o yung number of hollow blocks, ang unang-una nating aalamin ay yung height of the wall. Ano ba yung height ng wall ng bahay na papagawa mo? So makikita natin sa picture dito yung height. Let's say ano lang siya, bungalow lang sinabi ko kanina. So let's consider na 3 meters yung height ng wall mo. Okay? From dun sa natural ground to the top. Usually mga 2.8 okay na kasi may beam pa sa taas eh. So let's say consider na 3 meters. Okay? So 3 meters. Ilalagay ko 3 meters. Pero
Meron dito sa ilalim niyan, meron pang nakalubog, ano? Nakapatong siya sa wall footing. No? Let's say dalawang hollow blocks. So ang sukat ng hollow blocks ay yung taas niya ay 0.2 meters. So kung dalawa siya, magiging siyang 0.4. So 3.4 yung ating sukat. Okay? Then, pangalawang aalamin natin ay yung length. Ano ba yung length ng CHB wall mo? Okay? Ano yung length? Ano yung haba niya o yung perimeter? Kung gusto mong sukatin yung buong bahay mo, yung perimeter, kukunin mo yung buong perimeter ng bahay plus yung mga partition kung isang sukat lang ng hollow blocks mo. So let's say meron tayong balik ako dito sa okay. Yan. So balik tayo dito sa bedroom. Okay, ang bedroom. So ang sabi natin ay 3.5 by 3. Okay, so 3 plus 3, 7, 6 plus 7. So 13, ano? So ibig sabihin 13 meters itong kabuuan nito. Okay? So balik tayo dito sa Excel. So 13 meters daw. Okay? 13 meters. Tatanggalin ko muna itong yan. Okay. So length of the CHB wall daw ay 13. Kaso, pangatlo, meron kang area of window. So, titingnan mo kung ilang window yung naroon, no? So, tingnan natin yung ilang window. Sa dalawa, ano? So, kung alam mo yung sukat ng window, ang sukat ng window dito ay 1.2 by 1.2, yung pinakamaliit lang, no? Minimum 1.2 by 1.2. Tapos meron kang isang door dito which is 800, ano? 0.8. So, pupunta ulit ako dun sa ginawa kong Excel or punta kayo dun sa sheet nyo. Sabi niya, area of window daw ay i-times nyo lang, ano? 1.2 times 1.2 tapos i-times mo siya kung ilang number, ano? Times 2. Okay? So, ang total area daw niya ay 2.88 meters. Okay? Sa area of door naman, kukunin mo equals 0.8 kasi yun yung luwag niya times 2.1. Okay? 2.1 kasi yun yung commercial length o commercial height ng door, ano, na mabibili mo sa market. Okay? So, dapat 2.1. So, yun yung butas mo. Okay? Magtik-tik na lang sila. Then, next step ay yung kukunin mo yung total wall area. Ano yung total wall area? Yung total wall area is yung area noong wall mo, yung height of CHB wall, tsaka yung length of CHB wall mo, ita-times mo sila. Okay? Then, ima-minus mo naman yung sum nitong dalawang ito, yung area of window, area of door. Okay? So, let's see. Gagawa ka ng formula or kung may calculator ka, ganun ang gagawin mo. So, I would prefer na dito sa Excel, ano, or Google Sheet. Equals, ita-times ko lang itong 3.4 times 13. Okay? Yung product niyan, ima-minus ko naman, minus, doon sa sum nitong area of window at area of door. Okay, so 2.88 plus 1.68. Okay, yan. Alright. 39.64 daw or 39.6 or let's say 40. Yan, 40 square meters. In-round off lang natin siya. Okay. So, yan. Okay. So, ang next step ay makukuha mo na yung total number of CHB which is yun yung una nating step, ano? CHB wall. Ang babasehan natin ngayon ay yung kay
Max B. Pajardo Jr. Meron akong book dito. Okay. Inabil ko siya. And maganda to para sa mga beginner estimator. Okay, so sabi dito kay Max Pajardo, titingnan natin. Okay. Saan na siya? Yan. Si-share ko ulit. Sabi niya dito, regardless nung size ng CHB, meron siyang size na dito, tatlong size, 10, 15, tsaka 20. Ang number per square meter daw ay 12.5. So, base dun sa table 2.2 niya, quantity of cement and sand for CHB mortar per square meter. So, dito tayo, number per square meter. So, sa isang square meter daw ay may 12.5 pieces of CHB kang magagamit. Okay? So, balik tayo doon sa computation natin. Sabi dito, 12.5 daw. So, total wall area ay ita-times mo 40 times 12.5 kasi 12.5 per square meters daw. So, 495 495 pieces. Okay? 495 pieces. Wala akong nilagay na spare dito. So, kayo nang bahalang maglagay ng spare. So, kung maglalagay kayo, at least 5% or 10% kung gusto nyo. Ita-times nyo lang siya ng 1.1. Pag 10%, i-times nyo ng 1.1 yung total number of CHB. Okay? So, ang gawin nyo, kapag na-total nyo na lahat, dun ka maggawa ng spare. Pag doon sa total number. Okay. And then, after that, tapos na tayo sa determining the number of concrete hollow blocks to be used. Meron ka ng 495 pieces. So, bumili ka ng 500 pieces sa market. Okay? Hindi ko alam kung magkano ngayon. Siguro mga nasa 8 ngayon. Or, depende sa laki. Hindi ko alam yung market value. Pero last kasi, 2017, parang sa amin ay 6 pesos. Or sabihin na natin 8 ngayon. So, times mo lang siya sa 8, then makuha mo na yung bill of yung price mo. Okay? So, ngayon naman, bill of quantity lang tayo. Okay, the next one is yung letter D, yung determine the number of cement and volume of sand for mortar and plastering. So, kailangan mo, pag nag-lay ka ng CHB, nakikita niyo yung pagitan niyan, and may filler pa yan, i-fill mo siya, By the way, hindi ko muna isasama yung reinforcement, vertical at saka horizontal reinforcement, kasi cover siya ng reinforcement. So, ngayon, narito pa lang tayo sa masonry. Okay? Next one is determine the number of cement and sand, volume of sand. Yung units natin ay bags and cubic meter. Okay? Ang kinonsider ko dito ay 40 kilograms cement. 40 kg cement. First one ay tingnan natin yung 5-inch na CHB wall. Okay? Kung akong magpapagawa sa bungalow ko, ang gagamitin ko ay 5-inch. Kasi medyo may bearing siya, bearing. Okay, so first one is i-determine natin yung number of cement. Tanggalin muna natin ito. Kasi naka-formula to eh. Naka-formula siya. Tatanggalin ko siya. Okay. Tanggalin ko muna. Okay. Tanggalin ko muna ito. Para hindi kayo malito. Bakit may mga na dyan?
Kasi nga naka-formula siya. Pwede rin kayong gumawa ng formula para ang madali lang, ano? Para hindi kayo paulit-ulit ng sulat. Next, first one is yung number of cement. Okay. So pupunta ulit tayo kay Max Fajardo. Number of cement daw na gagamitin doon sa paglilay ng hollow blocks. Okay. So sabi dito, yung 15 inch 15 centimeter is ito yung 5 inch. Okay, so ang pipiliin ko ay mixture na B, ano? Itong B. Class B. Okay? Sabi dito, every square meter daw ay 1.013. 1.013. Pwede rin yung class C, ano? Pero dito tayo mag-base tayo or para mas matibay, ano? Class B 1.013. Balik tayo doon sa ating okay. Number of cement equals, sabi ni Max Fajardo is 1.013. 1.013 times, ita-times mo siya doon sa total wall area mo. Okay. 40. Okay, so ang 40 bags ang kailangan mo. Dami 40 bags dun sa D5, no? Sa D5. And then yung sunod mo ay yung sand naman, ano? Yung sand. Sa kapag fill ng more ng CHB mo, paglilay mo. Okay? Ang sabi ni Fajardo, punta tayo ulit. Sa class B ay saan tayo? 0.08438. Okay? 0.08438. 0.8438. Balik tayo. Equals 0.8438 0.0 times, ita-times mo uli yung area, no? Total wall area times total wall area times 40 equals 3.3 cubic meter. Okay? 3.3 cubic meter. So, yun yung magagamit mo kapag ang ginamit mo ay 5 inch na CHB wall. So, tingnan naman natin dun sa 4 inch kung ilan. Magbabari kasi yan sa laki. Punta ulit tayo dito sa kay Fajardo. Sabi dito ay 0.525. Okay? 0.525. Punta tayo sa spreadsheet natin. 0.525 0.525 times yung 40 ulit, yung total wall area. 21 pieces. No? 21 bags ang magagamit mo. Halos kalahati. Okay. Sa sand naman, excuse me, titingnan natin, sabi ni Fajardo, babasihan natin yon ay 0.04375. 0.04375. Balik tayo sa 0.04375 times dun sa total wall area mo ulit. 1.7 cubic meter. So, it's up to you. Kung gusto mo makamura, dito ka sa 4 inch lang. No? Kasi, or magpagawa ka na lang ng CHB para, kasi yung mga CHB sa atin medyo hindi, ewan ko pag nahulog siya ay nababasag. Kaya kailangan mo ng spare. So, it's up to you. Pwede kang mag-decide dyan kung alin ang gagamitin mo. Economical pag 4 inch, pero mas matibay yung 5 inch. Dito ka na. Okay? So, yung i-times mo lang yung price
Doon sa bags, per bags, I think siguro ngayon nasa 250s, ganon, 50 plus, 250 plus. So i-times mo lang para makuha mo yung price niya. And then itong sand I think yung per cubic meter niya ay, or per elf niya ay nasa last siguro 1,000 plus or 2,000, 1,500 like that. Hindi ko na ganong ano. Pero anyway, so pwede nating i-tackle yun since narito naman lang tayo sa BOQ, ano, Bill of Quantities. Okay, dito naman tayo. Next one is doon sa plastering naman, ano? Magpa-plaster tayo, we consider yung two faces at saka one face. Dito muna tayo sa one face kasi pag two face, ita times 2 lang naman natin. Okay? So pwede rin namang two face. Ang gulo ko, no? Kasi i-divide to rin naman natin. So tingnan natin sa two face. Okay. Balik tayo dito sa kay Pajardo ulit. Madali lang siya, di ba? Magbubukas ako ng another table sa plastering. Medyo matagal siya. Matagal siya mag-open. Plastering. Come on. Ayan. Okay. Ayan. Share natin tong plastering. New share. Plastering. Okay. So sabi dito ay meron ditong mixture class. Dito lang tayo sa class B. Okay, sa 40 kg. Oh. Pag 50, ito lang kunin nyo. No? Sa 40 kg daw ay 0.192 no, per square meter. 0.192 per square meter. Pupunta ulit ako sa aking spreadsheet. Okay. 0.192. Dito tayo sa one face, ano? Equals 0.192 times dun ulit sa punta ka ulit sa ano mo, sa total wall area, no, which is 40. Okay, 7.6 bags. Okay? 7.6. So hindi ka makakabili ng 7.6. Ang bibilin mo ay 8 bags. Okay? Ganon din dito sa cement. Hindi ka makakabili ng 15.2. Kaya bibili ka ng 15 lang. Okay? Kaya ka na maglagay ng spare. So dito naman sa sand ay sabi niya dito ay 0.016 para makuha mo yung sand. Ito yung fine sand, ano? Yung fine sand. Balik tayo sa spreadsheet natin. Sabi niya ay 0.016. Meron na akong formula kasi, sorry. Equals 0.16. Tama ba? Times dun sa total area mo, which is 40. Sulat mo na lang. Or, yan, B11. 6, bakit gano'n? 0.0, sorry. 0.0, hindi 0.16. Okay. 0.016, kaya pala malaki. 0.016 times 40 ay 0.6 cubic meter ng fine sands. Okay, so lagyan mo lang yan, 0.6. Okay. So dito sa two faces, i-times 2 mo lang yan, ano? I-times 2 mo lang itong 8 times 2 equals 15 bags. So itong ganun din, dito sa baba, equals 0.6 times 2 equals yan, 1.26 cubic meter.
Okay? Okay, so I think natakal natin itong buong area na to, which is ito siya. No? Is yung bintana niya na separate BOQ yan, pwede mo ipapabricate yan, no? Per piece. May mga nagpapabricate yan. Itong door naman bibili ka pa muna ng hamba niyan, door jamb, and then you mag-purchase ka ng door, ano? Okay, kung yung assembly niya na niya, no? Pero once na nag-construct itong portion na ito, kailangan mong bumili ng door jamb, ano yung hamba, para maikabit nila yan doon sa while they are constructing. So hindi natin kinonsider muna itong concrete column, no? Okay? So tsaka hindi tayo nag-consider muna ng reinforcement kasi may mga bakal yan, horizontal tsaka vertical bars in between. Pero hindi natin tinakal dito, no? Susunod yan doon sa reinforcement. Pati yung wall footing, may wall footing kasi yan. Pag naglay ka ng CHB, kailangan mong ipatong yung CHB mo sa wall footing. Okay, so kasama siya doon sa concreting na sinasabi. Concreting nung poste mo, concreting nung slab mo, yung floor slab mo, may slab pa dito. No? Doon natin siya tatalakayan. So, for the meantime, ito muna tayo. At yung lahat na yan, makikita nyo, ganun din ang tawag dito, ang method. Ano? Kung gusto nyo once lahat na, no, kukunin nyo yung perimeter ng buong wall, no? Kung depende sa size, ano, kung yung external wall mo ay 5 inch, yun muna ang kunin mo, yung perimeter wall. Then yung mga partition, kung ang gagamitin mo dyan ay 4 inch, yun, ihiwalay mo siya, ano? Ihiwalay mo siya. Then after that, pagsasama-samahin mo yung mga BOQ, yung mga related, pare-parehas. Okay, so ito naman ay detailed BO calculation for bill of materials. So, para detalyado ka na kung paano mo siya nakuha. So in case na humaba siya, papalitan mo lang naman siya dito. Oh. Pag humaba yung wall mo, papalitan mo siya. Then yung formula na yan, lahat ay makikita mo na nagbago. Dadami yung ano mo. So of course, dadami yung pieces mo. Okay, magbabago yung cement mo, yung number. So magbabari siya based on doon dito sa value na binigay mo. Dito sa orange na to. Okay? Magbabago itong total wall area, lahat. So pag pinalitan mo to, magbabago lahat. So napakadali, no? Kung gumawa ka ng formula, unlike na isusulat mo siya sa bond paper. Kung wala din naman, pwede naman sa bond paper isulat mo. Tapos i-jot down mo, then i-calculate mo siya ng buo. Pero I would recommend na ito yung kung okay sa inyo. Kung alin yung applicable para sa inyo. Okay? So, ito yung paano mag-estimate ng hollow blocks at saka yung gagamitin ng semento para sa HSB laying at saka sa plastering. Okay? So, till next time, ito yung part 1 niya. Hindi ko alam kung yung part 2. Pero maraming salamat. I hope na natuto kayo sa ating munting lecture. Okay? Mabuhay tayong lahat. Keep safe and God bless.